Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad kong aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang paano lumalim sa Biblia. So, special series 1 to 10 and ang una is Covenant. Then, ang scripture natin ngayon is Deuteronomy chapter 7 verse 9 na sinasabi, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping this covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Sa Tagalog, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. So, ang katuruan natin ngayon is number 1. The term covenant help us understand the entire Bible. So, yung konsepto ng tipan or covenant ay isang mahalagang susi upang maunawaan ang buong Bible. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang Diyos ay gumagawa ng mga tipan sa kanyang bayan upang ipakita ang kanyang plano ng kaligtasan. So, the term covenant help us understand the entire Bible. Number 2, God is a covenantal God who relates to His people through covenants. So, si God ay nakipag-ugnayan sa kanyang bayan sa pamagitan ng mga covenant or tipan. Ang tipan ay isang banal na kasunduan kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. So, God is a covenant God who relates to His people through covenants. And lastly, number 3, God Covenants Community has an obligation to be faithful to Him. So, ang mga tao ng Diyos bilang bahagi ng kanyang tipan ay may pananagutang mamuhay ng tapat sa Kanya. Ang pagsunod sa Diyos ay isang tugon na pasalamat sa kanyang katapatan. So, God Covenants Community has an obligation to be faithful to Him. Bilang application number 1, ask God for forgiveness for being a covenant breaker. So, bilang mga makasalanan, tayo ay madalas sumusuway sa Panginoon Diyos at lumalabag sa kanyang tipan. Dapat tayo magpakumbaba at humingi tayo ng tawad sa Kanya. So, ask God for forgiveness to being a covenant breaker. Number 2, thank Jesus for being our covenant keeper. Meaning to say, si Jesus ang tumupad sa lahat ng hinihingi ng tipan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sacrifice. Tayo ay nagkaroon ng new covenant na nabibigay ng kaligtasan. So, thank Jesus for being our covenant keeper. And lastly is, celebrate all the blessing we continue to receive through Christ Jesus. So, sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay tumanggap na walang hanggang biyaya mula sa Panginoon Diyos. Dapat natin itong ipagtiwang at ipamuhay bilang kanyang mga anak. So, dapat tayo magsisi sa ating pagsuway, no, sa tipan ng Panginoon at magpasalamat kay Jesus bilang ating tagapamagitan at ipagdiwang natin ang walang hanggang biyaya na mayroon tayo kay Jesus Christ. So, ayun lang ang aking natutunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba at may ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.